Habang tayo tumatagal sa Panginoon, nagmamature, dapat mas nare-relax ang ating pananalig, hindi napupuno ng stress at hindi napupuno ng mga needless troubles. One of the greatest teachings of Jesus is that malaya tayo para magpahinga, para mapahinga. Salamat Panginoon sa kalayaan na binibigyan niyo sa inyong mga anak. Turuan niyo kaming maunawa ang kalayaan na ito. Salamat Ama, aming Diyos, dahil sa pamamagitan niyo anak na si Jesus, maaari kaming maging malaya at makahanap ng kapahingahan. Isang bagay na kailangan ng maraming tao. Kailangan naming lahat. Papagliwanagin niyo po ang aming isip. Turuan niyo kami, kayo ang mangusap. Dalangin namin, katotohanan niyo ang aming marinig. At gamitin niyo ang inyong lingkod upang instrumento lamang. Kayo ang nais namin mangaral at ang inyong kadakilaan sumagana sa buhay namin. Be our speaker. Bless your people, O God. Lift up your name. And in the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior, we pray with thanksgiving. Marami mga tao, pag sila ay naging relihiyoso, lalong humihigpit ang mga tali sa buhay nila, dumadami ang mga sakal, dumadami ang kulungan, samantalang ang gusto ng Panginoon sa atin, tayo'y mapahinga. Sabi niya, come to me and I'll give you rest. Yan ang napakahalagang turo ng Panginoong Jesus. Sa akin kayo pumunta at kayo ay mapapahinga. Matthew 11:28-30. I'll be reading from the Contemporary English Version. If you are tired from carrying heavy burdens, meaning religious burdens, come to me, not to the religious authorities, and I'll give you rest. Take the yoke I give you, not what they give you. Put it on your shoulders and learn from me, not from them. I am gentle and humble, they are not, and you will find rest. This yoke is easy to bear, and this burden is light, unlike their yoke and burden. We took the liberty to put parenthetic expressions, to put meaning and context to what Jesus was saying. Pero kung sa kanya lang tayo kukuha ng quote, sabi niya, if you are tired from carrying heavy burdens, come to me, and I will give you rest. Take the yoke I give you, put it on your shoulders, and learn from me. I am gentle and humble, and you will find rest. This yoke is easy to bear, and this burden is light. Napakalaking palaisipan sa maraming tao kung anong tinutukoy dito ng Panginoon. Liban na lang talaga i-contextualize natin. Sabi niyo, kayong mga napapagod, mga nabibigatan sa inyong mga dala, sa akin kayo pumunta. Ang laging usual na pagbasa ng mga tao doon mga dalang kasalanan, mga dalang bisyo, mga dalang masasamang ginagawa. Pero ang konteksto ng pagtuturo ni Lord sa Matthew 11, religious context. Mga taong nabibigatan, hindi sa kasalanan, kundi sa sobrang kabanalan. Mga taong nabibigatan, hindi dahil sila nasa sanlibutan, kundi sobra silang relihiyoso. Ang nagpapabigat sa buhay nila ay napakaraming religious doctrines and teachings na ang bunga, hindi sila lumalaya, lalo silang nakukulong, hindi gumagaan ang buhay nila, lalong bumibigat. Kaya si Lord nagbigay ng alternative sa mga tao. Libu-libo na ang pagtaon ng ating relihiyon. Kung sa kanya, sasabihin niya ito. Pero napahinga ba kayo? Hindi kayo napahinga. Napagod lang kayo ng napagod, nahirapan kayo ng nahirapan. At yan ay inulit din ng Gamaliel sa Book of Acts. Sabi niya, napakarami nating ipinapataw ng mga batas at mga regulasyones sa ating mga kababayan na hindi naman nasunod ng ating mga ninuno. At tayo din hindi natin nasusunod. So yung pagod na tinutukoy ni Lord sa Matthew 11:28-30, hindi pagod ng isang makasalanan, kundi pagod ng isang relihiyoso. Sobrang pagpapakarelihiyoso niya, nagkapagod-pagod na tuloy ang kanyang buhay. At sabi niya, sa akin kayo pumunta. Kasi nga may ibang pinupuntahan yung nagpapabigat ng kanilang buhay. Yung ibibigay ko sa inyong pasanin, sabi ni Jesus, the religious burden I will give you is light. It is easy. You will find rest for your souls. Sabi niya, ako ay mapagpakumbaba, ako ay humble, hindi ko kayo mamaliitin, hindi ko kayo husgahan, mapapahinga kayo. Magaan na dalhin itong aking ibibigay sa inyo. One great ministry of Jesus is to give rest to the weary. To be specific, is to the religiously and spiritually tired. Kung nakakapagod maging makasalanan, nakakapagod din sobra maging relihiyoso. Kung nakaka-oppress ang kasalanan, yung extreme niya, na extreme religiosity, nakakapagod din.
So one great ministry of Jesus is to make religious and spiritual life restful and easier for people. Sabi niya, hali kayo sa akin kayo sumunod. Yung kailangan yung kapahingahan, yung kailangan nyo na ma-relax kayo, kailangan nyo na walang patakarang pagtanggap, pagmamahal, ibibigay ko sa inyo. Kasi naaawa ako sa inyong pagod na kayo, hindi pa rin kayo enough, kulang at kulang pa rin. Misguided and misguiding religion makes life more difficult, more tiring. Puro bawal o puro sa bawal ang emphasis ng mga turo, nakakasakal. Maraming nagkukulang tuloy dahil sa dami ng regulasyon na hindi makayang sundin, kaya maraming kinakapos. At dahil kinakapos, napipilitang magkunwari at nakakapagod magkunwari. Kung atin talaga itong oobserbahan mga kapatid, misguided religion oppresses. Kasi kung meron kang kasalanan, hindi mo maipakita sa mga kapatiran, hindi mo masabi, kasi huhusgahan ka. Liliit ang pagtingin sa'yo. Baka tanggalan ka ng ministry kung may kulang. Kaya ang mga pamilya, lalo buong family, umaten ng church. Pag mayroong anak na naging addict, pag may anak na naging unwed mother, pag may anak na nagkaroon ng maraming problema, hindi nila masabi sa church, nahihiya sila. Sasabihin, ano na lang sasabihin sa atin sa church? Deacon pa naman ang tatay mo. Ako pa naman, nasa kuwari. In other words, naging burden na lagi kang may patunayan, naging burden na lagi ka dapat na perfect, at pag less than perfect ka, napipilitan ka magkunwari. Nakakapagod. Hindi yon ang espiritualidad na gusto ni Jesus. Sabi niya, you relax lang kayo. Paano mga kapatid makaka-relax? Makaka-relax ka lang kung perfect ka kasi wala kang itatago. O kaya makaka-relax ka lang kung kayo mismo ay nagpapatawaran, kayo mismo ay tumatanggap sa isa't isa, hindi naghuhusgahan, hindi nagsusumbatan, hindi nagsusumbungan, doon ka lang marerelax. Kaya ba natin maging perfect? Hindi. Alam yun ni Jesus. Kaya ang ginawa niya, niluwagan niya. Dahil gano'n naman talaga ang original intention ng Diyos para sa mga tao. Kaya noong ang mga religious leaders ay pinagsasabihin ni Jesus, sabi niya sa Luke 11:46, "You experts in the law, woe to you, because you load people down with burdens they can hardly carry, and you yourselves will not lift one finger to help them." Sabi niya, may kakahinatan kayo, may pupuntahan kayo, lagot kayo, mga experts of the law. Ang ginagawa nyo, pinapahirapan nyo mga tao, ang dami nyo ipinapataw na utos, ang daming requirement, ang daming regulasyones, na hindi nila makaya. Tapos di nyo naman tinutulungan kayanin yun. In fact, kayo nga, hindi nyo kinakaya yun sabi ni Jesus. Kaya kung bibilangin ninyo ang lahat ng comment ni Lord na nangre-rebuke, napakarami na ni-rebuke niya mga religious leaders na nagpapahirap sa tao. Yun ang woman caught in adultery was not even rebuked as sharply as the religious leaders were rebuked. Kasi ang ayaw na ayaw ni Jesus ay yung relihiyon na pabigat sa buhay. Na siyang nagiging puntahan ng maraming tao, nagiging relihiyoso noon, maski ngayon. Nakakatanggap nga ako ng mga tanong sa Facebook. Sabi, Pastor, yung buong pamilya po namin nagsaserve sa church. Minsan po, umabsent kami kasi anniversary ng mga lola namin sa probinsya. Di buong pamilya kami umuwi. Napagalitan kami. Pagkatapos, minsan naman, may namatay na kamag-anak namin. Di sabay-sabay din kaming absent. Napagalitan kami. Nung nakakatatlo na po kami, gusto na kaming itiwalag. Anong gagawin mo kung may kailangan na family event? Hindi ba pwedeng umabsent? So, kasi po, kami, mga lingkod kami. Yun nga, lingkod ka nga, kaya lalo ka naman dapat may privilege, so pwede ka namang mapahinga. Lalo't kailangan. Huwag lang naman ang dami mo ng absent na walang kalatoy-latoy ang dahilan. Pero ano ba yung may ikakasal kayong pinsan, maa-attend kayo, masama ba yun? Minamasama ng church, nahirapan yung mga tao. Na dati, maluwag ang buhay nila, ngayon pati haba ng buhok nila, kukulayan yung buhok nila ay nire-regulate. Pati, hindi ka pwede mag-boyfriend hanggang nasa ganito kang edad. Hindi ka pwedeng magganito. Dumami yung bawal na kahit nung panahon nga ni Jesus na ang dami ng bawal, wala yung mga bawal na yun nadagdagan. Hindi ka pwedeng mag-play ng secular music. Hindi ka pwedeng magganito. Sino may sabi na may secular at may sacred music? What makes music sacred is its content, the words. So kahit hindi yan kinakanta sa church, kahit kinakanta sa radyo, sa TV, kung magaganda yung words at hindi laging kailangan tukol sa Diyos, kung halimbawa pinupuri mo ang napakagandang sampagita, abay, napakagandang song of worship yon kung kinikilala mo na ang sampagita ay likha ng Diyos. At ang kagandahan belongs to God because God is beauty. Hindi naman kailangan laging yung pangsimbahan ng kanta.
Pero dumami ng dumami ang regulasyon. Humirap ang buhay. So people go underground. Nagiging kunwari lang naman hindi naman nagiging perfect. Nagbabalat kayo lang. Kasi nga, mahuhusgahan. Yun ang ayaw ni Jesus. Sa Matthew 23:13-14, another rebuke niya sa mga religious leaders. Sabi niya, you Pharisees and teachers of the law of Moses are in for trouble. You're nothing but show-offs. You lock people out of the kingdom of heaven. You won't go in yourselves and you keep others from going in. Can you imagine these harsh words? Hindi binitawan ni Lord sa prostitute, sa tax collector. No, sa religious leaders. Sabi, may nakalaan sa inyo na tapat na parusa sa inyong mga pagmamalabis. Puro lang kayo pasikat. Ganun. Hindi nyo pinapayagan ng taong makarating sa langit. Kayo man, hindi rin naman kayo pumapasok. At ang langit na ito, hindi lang laging yung langit na kaligtasan ng kaluluwa pag namatay ka. Kasi ang langit din ay dito sa lupa. Yung tahimik ka, payapa ang iyong loob, hindi ka naliligalig, hindi ka nagkukunwari, hindi ka stress. Langit din yun. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. So it is possible to have a slice of heaven on earth. And heaven is peace. Heaven is love. Heaven is contentment. Sabi niya, alam nyo, hindi makakaranas ng heaven o peace o katahimikan ng mga sumusunod sa inyo sa dami ng pinagbabawal nyo na kahit sila supermen or superwomen, imposible nilang masunod lahat. Needless religious regulations make it hard for people to enjoy God's heaven, which could mean rest or peace while on earth. Yung heaven naman kasi hindi lang sa kabila ng mga ulap. Kaya nga, mapasa amin ang kaharian mo. Masunod ang loob mo dito sa lupa, gaya din ng sa langit. So, ibig sabihin, dapat talaga nakakarating yung langit sa lupa. At sabi ni Jesus, kung sa inyo lang susunod ang mga tao, hindi nila mararanasan ng langit. Kasi lagi nyo pinapagilty, lagi nyo pinapagalitan, lagi nyo pinipilit magtago at magkunwari ang mga tao. Be free from needless religious regulations, control, and burdens. That is what Jesus' will is for you. Hindi tayo gusto ni Lord na ipahamak, ipatali, I came that you might have life and have it abundantly. So Jesus reduced the law into one, and that is love. Sabi sa kanya, alin po ang pinaka mataas na uri ng kautosan? Sabi niya, love God and love others as you love yourself. So, ano na lang ang bawal kung love na lang ang law? Di yung hindi loving at hindi kind, yun ang bawal. So, hindi bawal magkulay ng buhok. Ngayon, kung yung buhok mo nakatusok sa mata ng katabi mo na sobrang nakatirik, bawal yon kasi hindi na yung loving Kung ninanakaw mo yung pangkulay ng buhok mo, hindi na yung loving. Pero yung kulay lang itself, anong moralidad ng kulay ng buhok? Ano ang moralidad ng gupit ng buhok, ng haba ng buhok? Pharisaic issue yan. Hindi yan issue ni Jesus. Ano ang bawal na isuot? Kung ang tao ay sobrang naaakit na sa'yo, hindi na makapag-concentrate dahil nakabulwak na ang lahat ng dapat mo sana ikinikip-kip at tinatago, di bawal yun kasi hindi loving. Because you cause people, to be defocused on what is good and to be obsessed with you. Hindi mo naman sila mamahalin kung pansinin ka nila. So, masama, nakakasama. Pag pinansin mo kanila, hindi mo naman susuklian ng pansin. So, tinakaw mo lang sila, nagiging unkind. So, yun ang mga bawal. Yung hindi loving. Kasi isa na lang natin ang law, sabi ni Lord, love. Sabi niya, by this, people will know that you are my disciples. Hindi by your hairstyle. Hindi by the length of your hemline. Hindi by the version of Bible you read. Sabi niya, if you love one another, people will know that you believe in me, that you are my disciples. And because you are loving, you'll be ethical, your ways will be considerate, you will be very, very accommodating to people. Yun ang kaisa-isang iniwan ni Jesus na command. Bakit pinaparami ng mga Kristiyano? Bakit pinapadami pa ang pagpapahirap? At sinasabi ni Paul, love is patient and kind. Kung impatient ka dahil sa ang dami mong ipinapagawa, pinagbabawal, hindi ka na kind nun, hindi ka na loving. Lalo mo na be-break yung law ni Jesus. Now, freedom from the law means freedom from sin. Bakit ba dumating si Jesus? At bakit siya sinundan ni Pablo? Ang mga tao sobra ng taling-tali sa mga religious laws ng mga religious systems. And Jesus came to set them free because that's at the will of the Father for people. That's why the religious system was the one that killed Jesus. Kasi nawalan sila ng halaga, nababawasan ang importansya nila, at nababawasan ang control nila sa mga tao, they had Jesus killed.
Hindi naman yung mga makasalanan ang humingi na si Jesus ay patayin eh. Yung mga relihiyoso ang humingi nun. Kasi ayaw nila ng pagpapalaya ni Jesus dahil gusto nila, hawak nila sa leeg ang mga tao. So, bakit free from sin ang mga tao na nananalig kay Jesus? Sabi ni Paul, Romans 2:12, all who sin under the law will be judged by the law. Suriin nyo to ha. Who are the people who are under the law? The Jewish people were under the law. The Gentiles were not. Never in the history of the Jews did they convert Gentiles. Hindi sila mahilig mag-convert. Sa kanila, yung pananalig nila, kanila lang. Sa tingin nila, sila lang ang kausap ng Diyos tungkol sa law. Therefore, ang usapan tungkol sa law, ang covenant tungkol sa law, was about the Israelites. It concerned them. Ang tanong, hindi ka Israelite, hindi ka Jew, Gentile ka, you are not under the law. Bakit ka magpipilit sumali sa usapan na yun mismo mga kausap na Jew, hindi makatupad? Hindi nga nila magawa lahat. Ikaw na hindi kasali, sasali. Kaya kinlarify yun ni Paul. Sabi niya, you are not under the law. First of all, you are not Jews. Kausap ba kayo sa Mount Sinai? Kausap ba mga ninuno nyo? Hindi kayo kasali sa usapan na yan. Sila ang nung araw ay pinagbawalan, huwag kakain ito, huwag kakain ito. Ba't naman ikaw na hindi kasali? Sasali ka pa ngayon, ayaw mo na rin kainin yon. Hindi ka naman nga kasali sa usapan na yan. Ang point is, the law was given as a covenant with the Jewish people who were freed from slavery in Egypt. Ang tanong, kasali ka ba o ang mga ninuno mo sa nag-exodus? Bakit ka sasali sa contract na yon? Ang hirap-hirap sundin. Kaya si Jesus mismo, pinalaya na niya yung mga Jews, yung mga Hudyo, sa mga usapan na yon, sa mga regulasyones na yun, ng pagkain, ng Sabat, at kung ano-ano. Kaya, binrate na nga ni Jesus kung tutuusin yung law of the Sabbath, yung mga law ng cleansing law, yung mga purification law, para ipakita niya na tapos na ang usapan na yan. Meron ng bagong usapan, meron ng New Covenant, meron ng New Testament. Gusto na ng Ama sa Langit ay lumuwag ang inyong mga buhay, makalaya kayo sa effect ng law. Ngayon, yung mga Gentiles, na kahit kailan hindi naging under the law, lalo namang hindi nakasali sa usapan na yon. Pero, yung mga Jewish Christians, akala nila, pag naging Christian sila, Jew pa rin sila. So may mga conservative Jews who maintained that Christians, or Jews who had become Christians, must still be under the law. Kaya nung may mabalitaan nila na may mga Gentiles na naging Christian, in-insist nila, o kayo mga Gentile, hindi kayo under the law, hindi kayo mga circumcised. Ngayong nagiging Christian kayo, dapat maging Jew muna kayo, kailangan pa circumcise kayo. Kaya nagalit si Paul. Sabi niya, the Gentiles will have a circumcision of the heart. It's a spiritual circumcision, not a physical one. Kayo nga, hirap na sa mga inuto sa mga ninuno natin. Pati ba sila na iba ang ninuno, idadamay nyo pa sa usapan na yan? Kaya nagkaroon ng maraming issue noon. Kasi ayaw ng mga Jewish Christians na yung mga Gentile ay kumain ng mga bawal sa mga Jew. Kaya nga, si Paul, sabi niya sa Romans 6:14, for sin shall no longer be your master because you are not under the law, but under grace. Sabi niya, hindi na kayo alipin ng kasalanan. Not because you are sinless, not because you are perfect, but because the law has no power on you. Hindi kayo Jew. At number 2, kahit Jew kayo, nanali kayo kay Jesus, napalaya na kayo sa hold ng law, sabi niya, you are not under the law. Therefore, you are not guilty. No longer under the law. Therefore, not in sin. Remember, the believer in Jesus is sinless, not because the believer is holy, but because the law that makes you sinful when you break it does not have a hold on you. At yun talagang nilinaw na masyado ni Pablo. You are not under the law but under grace. Kaya ang mga evangelical Christians, we say, we are saved through faith in Christ by grace of the Father. Bigay lang, regalo lang. Itinuturing akong walang kasalanan, hindi dahil wala akong kasalanan, kasi hindi naman ipinapatupad at pinapairal sa buhay ko yung law that was in effect in the lives of the Jews. Kaya nga, buti ka, hindi ka Jew, hindi ka kasali sa usapan. Ba't ka ngayon kusang sasali pa doon? Dahil yung mga Jew mismo, pinalaya na ng Panginoong Jesus. So, believers are free not because of 100% submission to religious law, but because of the punishing effect of the law has been voided by grace. Parang ganito, no parking, nakalagay, nagpark ka,
May huhuli ngayon sa'yo, oy, bawal niya mag-park. Hulihin kita. Pero sabi mo, exempted ako sa law na yan. Yun yun. Because the law was voided for you. Kaya ngayon naman mga Christian, not knowing that and not knowing the history of the Jewish people and that the history of the covenant was with the Jewish people, not with the Gentiles. Gentiles na nga sila, pinapagod pa nila ang sarili nila na maging Jewish. Kaya ngayon may mga uso-uso pa na kinokopya nila yung mga patilya ng mga Jew, yung mga suot, yung mga traditions ng mga Jews, yung mga piyesta nila, and even Jewish terms. Ayaw na nilang gamitin yung Greek, even English terms of names in the Bible, kailangan Jewish pa. Well, there's nothing wrong with using the names. Kaya lang, something becomes wrong when you say it's the only name that works and they should be called only by that name. Dahil nagkakaroon ka ng bagong amo. Una, kailangan maging Jewish. Second, nagiging second-class tao ka kasi magiging first-class yung mga Jew eh. Kaya nagkakaroon ng political dimension yon pagka sumali ka sa ganung mga usapin. Many churches emphasize freedom from the law, yes, but only in matter of salvation. Sasabihin nila, salvation is free. You are free from the law. Pero oras na na-save ka na, sinabi mong believer ka na, tatambakan ka na naman nila ng mga bagong laws. So yung pala, sandali ka lang free from the law. But the moment that you accept Jesus and you have become a member of the church, ang dami na namang laws. E di parang deceptive yun. Nasaan yung freedom in the Lord? Nasaan yung gaan? Remember, freedom is not license to do anything you like. Because merong law na love. So ang standard mo na lang, is this loving? Will what I do be loving? Pag pagbabawalan ko ba ang pamilya na ito na umabsent, na may event sila sa probinsya, loving ba yun? O gusto ko lang silang laging gamitin sa church, kaya mamatay ang lola nila, ikasal ang pinsan nila, o may event. Basta, nandito sila dapat naglilingkod, edi ginawa mo lang silang instruments. Hindi mo sila minamahal. Chinichimay mo lang yung mga tao. Which is really happening in many churches. Ang tingin lang sa'yo, alila. Pag hindi ka na pinakinabangan, pag absent ka na, masama ka na. Wala kang kaluwag-luwag. Natali ka. Galatians 5:1, kaya nanggagalaiti si Paul, sabi niya, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Sabi, dati tayo mga slaves ng law, pinalaya na tayo ni Jesus, panindigan nyo yan. Huwag kayong pumayag na may bumawi, magnakaw sa inyo ng kalayaan kay Jesus. Kalayaang magmahal. Kasi hindi nga sila malayang magmahal eh. Utos, pag meron diyang makasalanan, itiwalag nyo, batuhin nyo hanggang mamatay. Hindi ka malayang magmahal. Pag sinabi mong kawawa naman siya, anong kawawa? Utos, batuhin yan. So, ayaw mo matindi, babato ka. Hindi ka malayang magmahal. Pinalaya ni Jesus sa mga tao para maging mapagmahal, maibigin, matulungin. Believers are free in Jesus from needless religious regulation and control. Dapat kayo ngayon sa'yo, self-control, which is one of the gifts of the Holy Spirit. Self-control, hindi control of others. Control by others. Ang tunay na nasa Panginoon, pinamumugaran siya, tinatahanan siya ng Espiritu ng Diyos, siya ang kumokontrol sa sarili niya. Hindi kailangang bantayan, usisain, husgahan. Dahil nananagot ka sa Diyos diretso, hindi ka naman nananagot sa mga tao sa iyong kabanalan o kasalanan. Bakit sila ba ang namatay para sa iyo sa krus? Kaya mahalagang maunawa yun ng mga tao dahil nandito na nga at namatay ang Panginoon para tayo palayain, pero maraming pumapayag pa na hindi sila maging malaya dahil akala nila yun ang tama. Kaya si Paul nagagalit doon sa mga Judaizers, yung mga conservative Jewish Christians na ipinipilit nila sa mga Galatians, sa mga tao sa Galatia, na maging Hudyo kayo kung gusto niyo maging Kristiyano. So niya, hindi na kailangan. Pinalaya na tayo. So importante yan, that if you're a Christian, if you're in the Lord, be free. Remember, not to be abusive, not to be licentious, but be free. Malaya ka. Lagi ang mga tao itatanong, pwede ko po bang isuot ang ganitong kulay sa church? You're free. Pero sana huwag naman kayong masilaw at mabulag dahil nung makita ka namin ay sobrang kang maliwanag, nadapa na tuloy kami dahil nasilaw na kami. So hindi na loving yun, di ba? Pwede po ba akong ganito? Pwede bang mag-birthday? Pwede bang maglagay ng Christmas tree? Pwede bang magpasko? Ang daming pwede ba? Ang daming hindi pwede, ang daming bawal pagka tinuos mo yung mga tao. Pero the Christian is free to do anything that Jesus does not prohibit. So ang itatanong mo lang, ipinagbawal ba ni Jesus yan? Hindi, pero pinagbawal ang mga Pharisees. Hindi nga ba kaya nga sila napagalitan? Hindi nga ba kaya sila laging itinutuwid? Kasi ang dami nila binabawal na hindi naman yun ang gusto ng Diyos. Sinasakal yung mga tao. Kaya mga kapatid, if you are in the Lord, act free. Huwag tanong ng tanong, pwede po bang mag-birthday party? Pwede po bang magpatugtog? Magpatugtog ka. Kaya lang, pag-aralan mo dahil responsible ka sa sarili mo.
Loving ka ba kung ang pangit-pangit, ang mali-mali ng mga words ng kantang pinapatugtog mo, tapos may kumanta, may naniwala doon, sinunod yon. Loving ba yon? Kaya actually, napakaganda nung law na love. Kasi mag-iisip ka. Hindi lamang letter of the law na nasunod mo, hindi ka nagpatugtog, so akala mo loving ka na. Pero iba pag sinabing love mas magiging maganda yung effect. And you don't only act free, set other people free. And let other people be free. Merong isang conservative na taga-church. Sabi niya doon sa isang babaeng nakasalubong niya, ganyan ba? Ganyan ba damit ng Kristiyano? Sabi niya talaga, kinokontrol niya yung isusuot ng kapwa. Alam niya, sabi ni babaeng kinokontrol. Sabi niya, ate, buong buhay, pobreng-pobre ako. Kamakailan lang ko nagkapera-pera na nabili ko yung gusto ko, tapos gusto mo, hubarin ko pa. E dito mahimik ngayon si bully ate. Ano nga bang pakialam mo sa suot ng kapwa mo? Dahil mas malaki ang Bible mo, dahil mas matagal ka na sa church, marami kang verses, papakialam mo isusuot niya? Hayaan mo siya managot sa Diyos. Kung mali, yun. Marami kasing Kristiyano, parang pulis. Sin yung ginagawa mo. Ganito, ganyan-ganyan. Yun ang mga na-criticize ni Lord. Now, hindi masama to rebuke in love, ha? Pero tiyakin mo na may love. Hindi lang dahil ang kala mo, ang dumi niya, ang linis mo, i-rebuke mo. Tanungin mo ng sarili mo, mahal ko ba talaga siya? May malasakit ba talaga ako? Ito mang pamumuna ko ay out of malasakit o dahil lang self-righteous ako? Kailangan malinaw yun. Ngayon, kung nagmamahal ka, pwede kang mamuna. But earn your right to be heard first. So bago mo punahin yung isang tao, tanungin mo muna sarili mo, may nagawa na ba ako mabuti para sa kanya? Natulungan ko na ba siya? Napaglilingkuran ko ba siya? Hindi yung wala ka namang ginagawa, tapos papasok ka sa buhay niya para mo siyang diktahan dahil ang iniisip mo, mas banal ka kesa sa kanya. Yun yung ayaw na ayaw ng Panginoon. Huwag tayong manakal ng kapwa dahil si Lord hindi rin tayo sinasakal. Jesus teaches rest. Magtataka kayo
Yung mga tinatawag ng mga makasalanan nung panahon ni Jesus at is sa kanya. Nung pumunta siya sa Jericho, doon siya kumain sa bahay ni Zacchaeus, isang chief tax collector. Nagulat ang lahat na insulto. Ba't siya doon kumain? Hindi sa bahay ng mga priests. For instance, punta siya sa bahay ni Mary at Martha, mga babaeng pinagbabawalang makibarkada sa mga kalalakihan, pero laging nandun ang Panginoon, kaibigan niyang matalik ang magkakapatid na ito, pati na yung kapatid nilang lalaki na si Lazarus. Yung babaeng nahuli sa akto ng adultery, dapat babatuhin hanggang mamatay, pero ipinabato ba ni Jesus? No. Sabi niya sa babae, sin no more. Hindi niya pinagalitan, hindi niya idinihin, sabi niya, tigilan mo na yan. Dahil naiprotect na niya yung babae na yon sa pagkakabato, may right na siyang sabihin, sin no more. Para hindi na kailangang mangulit na naman sa buhay mo yan. Yung babaeng inaisip ng marami ay dating prostitute, pumasok sa isang bahay na nandun si Jesus, nagbasag ng pabango, binuhos kay Jesus, nag-minister siya. Malaya siya na gawin yung gusto niyang gawin. At sabi ng mga lalaki doon nakaupo, kung talagang prophet tong Jesus na ito, dapat alam niyang masamang babae ito. Hindi niya papayagang mahipo kahit paan niya, pero pinayagan niya. Yung babae at is kay Jesus. Ang tanong, kung ikay relihiyosa, at is ba sa'yo mga kaibigan mo? At is ba sa'yo mga kamag-anak mo? At is ba sa'yo mga office mates mo? O pasong-paso sa'yo? Kasi wala kang ginawa kundi mamuna. Wala kang ginawa kundi mang-correct, mang-review. Hindi ganun si Jesus. Kaya malalaman mo, am I Jesus-like or am I like the Pharisees? Pag pumasok ako sa isang lugar, will people stop what they do because I will judge them? Or will they just go on because they are relaxed? Ang layo ng mga Kristiyano kay Kristo. Kaya si Mahatma Gandhi, sabi niya noon, I have no trouble with Christ. My trouble is with Christians. Kasi para talagang hindi nare-reflect ng mga Kristiyano si Jesus. Ang nare-reflect nila yung mga Pharisees and priests of old Israel. Now, Jesus teaches rest. So do not follow religions that exhaust you. Hindi si Jesus ang nangunguna doon. Do not impose regulations that make people fail. Bakit sobrang mong tataasan ng standard para magbagsakan ng lahat? Help people succeed. At lalong-lalo kung hindi ka na nga Jew, huwag ka nang makisangkot sa mga usaping Jewish. Pinalaya na nga sila. Ikaw na hindi kailangan yung pagpapalaya na yon, sasali pa. Pag nagbabasa kayo mga kapatid ng mga verses, Old and New Testament, ang laging salaan si Jesus. Yung salaan, alam nyo, di ba, pag may ibinuhos ka doon, dapat lalampas yung mga lalampas, yung maiiwan, puwera. Ganun din. Salain nyo kay Jesus ang mga utos, ang mga katuruan. Pasado ba to kay Jesus? Gusto ba nito Jesus? Kasi kung hindi papasa kay Jesus, kasali na yun sa mga nabura. Loving ba to? Talaga bang hindi ako pwedeng kumain ng hito? Hindi ba ako pwedeng kumain ng tuna kasi walang kaliskis? Ano bang sinabi ng Panginoon tungkol sa pagkain? Sabi niya, hindi mahalaga kung anong pumapasok sa bibig ng tao. Ang mahalaga kung anong lumalabas sa bibig, mga salita. Diyan ka mahuhusgahan. Hindi sa pumapasok. So, yung mga tungkol sa pagkain na yon, lampas na. Pinawalang bisa na ni Jesus. Ngayon, yung mga iba ang hilig-hilig sa ibang kaistriktuhan ng Leviticus, kaya pagpipilitan nyo ang isa doon, sundin nyo lahat. Huwag kayong gagalaw pag Sabado dahil pinagbabawal yon. Huwag kayong uupo sa mga bus dahil baka may umupo itong babae nagme-menstruate, unclean yung silya na yon. Malalaman mo pa ba yon? So sabi mo, pwede na hindi sundin yon. Yung pala, ba't yung iba pinipilit mo? Kasi may paborito kang idiin, may paborito kang usigin. Kaya pag nakita mo sa Leviticus na pwede silang usigin, iuusig mo. Pero yung mga ibang, huwag kang magtatrabaho pag Sabado. Yung mga ibang, huwag kang uupo kahit sa inupuan ng babae nagme-menstruate. Hindi mo na sinusunod. Kumakain ka rin ng hipo, ng talaba, ng kung ano-anong lobster, na bawal sa Leviticus. Pero yon pwede mo i-break. Pero yung bine-break ng kapatid mo sa Leviticus, bawal. You know what I mean? Napaka-selective ng kabanalan ng maraming Kristiyano. Pinipili lang nila yung paborito nilang usigin na kasalanan at nagpipikit mata sila doon sa mga alam nilang pinagbawawal pa rin, pero sila mismo gumagawa. Kaya sabi ni Gamaliel, why are we going to impose these difficult regulations on people and even our own ancestors and even we are not able to follow this? Kaya ang solusyon ni Lord, sige, guilty lahat dahil wala namang makasunod. Ang natitira na lang na law is love. Kailan kaya natin makikita sa Christian churches na nagsasabing sila ay Jesus-based, Jesus followers, na talaga umiiral yung kay Jesus na batas na love. At hindi nagkakaaway-away, nagyagera-gera dahil sa Leviticus, dahil sa ganito, dahil sa ganyan. Kailan mangingibabaw yung utos ni Jesus kaysa sa mga opinion ng mga propeta at ng mga ibang mga disciples na tao din naman sila. Hindi sila perfect. Only Jesus is perfect. Kaya dapat ang lahat ng teaching ng buong Bible, sasalain mo pa kay Jesus. Dahil iba na ang usapan, this is now the new covenant, this is the New Testament.
There is a new arrangement between God and people. Sayang yung privilege na ibinibigay ng Diyos kung hindi natin gagamitin. Jesus teaches freedom from needless religious regulations, control, and burdens. So let others rest and enjoy their full lives. Matthew 7:12, ang sabi ng Panginoong Jesus, treat others as you want them to treat you. This is what the law and the prophets are all about. Ang dami-daming law ng prophets, ang dami-daming law nila Moses, pero sabi ni Lord, ganito na lang yon: love others as you would like to be loved. Treat others as you would like to be treated. Yun na ang law. Doon na lang kayo mag-focus. Yun ang inyong ipamuhay. Matatahimik kayo at papayagan yung ibang matahimik din. So sa darating na bagong stage ng ating spiritual life, bagong level ng maturity, be more Christ-like. Let the love of Jesus prevail in our lives. Salain ng mga teaching na hindi papasa sa love ni Lord at ang ating unahin at tupagin yung pag-ibig na itinuturo ni Jesus. Hindi lang tayo ang marerelax. Lahat ng tao sa paligid natin marerelax at lalo magiging kaakit-akit sa kanila na sumunod kay Jesus. Hindi nila sasabihin yung sinabi ni Gandhi, I have no trouble with Christ, my trouble is with you, Christians. Some Christians are so much on fire with their religiosity that they burn everyone near them. Hindi nyo gustong maging ganon. Maging maalab tayo pero hindi nakakasunog sa iba. Ang sobrang init ng ating pagkarelihiyoso. At ma-enjoy natin yung kalayaan kay Jesus. Huwag laging guilty. Huwag lagi na lamang na feeling kulang, feeling masama. Kasi lahat yan, charged to the blood of Jesus. Sayang ang sakripisyo ni Jesus kung dadalhin pa natin yung burden of guilt at lalong-lalo yung burden of pretense. But we can be free and we can set others free only if we will love like Jesus unconditionally, not judgmental, not self-righteous, but humble and kind. Ang sabi ni Lord, ako yun. My yoke is easy.
My burden is light. I am humble and I love you. Panginoon namin, turuan mo kaming maunawa at maipamuhay ang kahulugan that we are free. Pero bigyan mo kami ng karunungan na maiba ang pagtingin namin sa freedom at sa license. That we don't become abusive, instead we become loving and cautious. That we don't use the freedom in Jesus to be bad, but to be good. Not to be hurting other people, but to be loving. Pakita mo sa amin, Lord, at salamat po sa freedom na ito. Salamat na hindi na kami kailangan pang mahirapang sumunod sa napakaraming utos na hindi naman nasunod ng mga nauna sa amin. And at the same time, O Lord, while we are thankful and appreciative, teach us to control ourselves, to live righteous lives, and teach us, Lord, so that your Son, Jesus, will be seen in our lives. Pagbulay-bulayan natin ang mga kahulugan yan sa ating buhay. Paano i-apply sa pang-araw-araw na buhay that we are free in Jesus. Lord, teach us. Open our eyes, give us wisdom in daily practical